Pangad ng Panginoon, buong bayan ay nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father Oka. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, patuloy nating ipagdadasal ang lahat ng inyong mga intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung nasa kanilang mga tahanan, at yung intensyon ng mga sumusubaybay sa atin. Sa ating FB Live, marami po ang sumusubaybay sa atin tuwing umaga sa ating pagdiriwang ng banal na misa at nakikiisa sa kanilang mga tahanan. Lahat po kayo ay kasama sa aming ipinagdadasal. Lalo na yung mga may sakit na sa pamamagitan lamang ng ating FB Live nakakalahok sa pagdiriwang ng banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ganon din po ng kanilang anibersaryo at lahat ng mga intensyon na ating pinatutungkulan, lalo na po yung mga humihingi sa atin ng ating panalangin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga kasalanan, ang ating mga kalabisan, ang ating mga pagkukulang. Ihingi natin ito ng awa at patawad sa Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila,
Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa taong kinikilala ng simbahan? Mahihiya naman kayo. Wala na ba kayo sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang aapi at ng daraya. At sa inyong mga kapatid pa naman, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait at magdaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalagan na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manglilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangangagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-aawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bahagi ng buhay natin ang decision making. At napakahalaga na sa bawat pagdidesisyon natin, hindi lamang tayo nagtatanong sa mga marurunong kaysa sa atin. Hindi lamang tayo nagkukonsulta sa mga karanasan at alam natin. Napakalaking bahagi ng desisyon natin o bago tayo magdesisyon, tayo ay nagdadasal, kinukonsulta ang Diyos. Ano ang una niyong ginawa nung magdesisyon kayo na piliin ang inyong kapartner sa buhay? Balikan ninyo ang mga panahon na yan. Ano ang inyong unang ginawa nung kayo magdesisyon na mag-change ng karir sa buhay? Ano ang una ninyong ginawa nung kayo ay magdesisyon na mga ibang bansa o bumalik dito sa Pilipinas? Walang masama kung magtanong tayo sa marurunong hinggil sa isang napakahalagang desisyon na gagawin natin sa buhay. Magtatanong sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga lolo at lola. Kasi may mga karanasan sila. Pero kulang ang ating gagawing foundation kung sila lamang at ang sarili nating pasya o ang sarili nating pagtatasa ang ating gagamitin sapagkat napakahalagang bahagi na kung tawagin natin sa ating karanasan bilang Kristiyano is discernment na magdadala sa atin sa tamang pagkilos ang pagkonsulta sa Diyos. Hindi lamang ito magdadala sa atin ng kapayapaan ng kalooban na ang ating ginawa o ang ating gagawin ay may basbas ng Diyos. Ito rin ay magbibigay sa atin ng confidence na ang ginawa natin ay tama at kaya nating panindigan. Mas nakakatakot kung uura-urada tayo ay magdidesisyon base sa ating emosyon. Dahil ang mga desisyong ganyan ay siguradong hindi kayang lampasan ang pagsubok na ating pagdadaanan along the way or along the process.
Narinig natin sa ating mabuting balita ngayong umagang ito na bago pumili ang ating Panginoong Hesus ng 12, ang una niyang ginawa ay nanalangin. Kinonsulta ang Diyos. Inalam ang kalooban ng Diyos. That is discernment. At hindi natapos sa pagdarasal, sa pagkonsulta sa Diyos. And for sure, sa kanyang galing, sa kanyang talino, sa kanyang karunungan bilang tao, sa kanyang karanasan, hindi lang niya pinagtiwalaan ang lahat ng ito. Binigyan niya ng puwang at malaking puwang sa buhay niya. Ang pagkonsulta sa Diyos, na siyang naging batayan ng kanyang pagkilos at pagpili sa 12. Ganyan din tayo mga kapatid bilang Kristiyano. Sa malalaking desisyon natin sa buhay, huwag nating sarilinin lamang. Isama natin ang Diyos para meron tayong assurance and confidence na ang ginawa natin ay kalugod-lugod sa Kanya. Nang wala tayong pinagsisisihan o pagsisisihan sa bandang huli. Crucial sa buhay natin ang pagsama sa Diyos sa malalaking desisyon at mga desisyon natin sa buhay. Bahagi yan ng pagiging Kristiyano natin. Bahagi yan ng dapat ay natututunan natin. Dahil at the end of the day, ang Diyos ang magpapasya sa mga ginagawa natin, kinikilos natin araw-araw. Ay kung aalisin natin siya sa buhay natin na may lifelong implication, kung aalisin na natin siya, simula pa lang ng gagawin nating desisyon, anong kabuluhan ng ating ginagawa? Unless malinaw at alam natin na hindi natin siya maiisasama kasi una't higit sa lahat ay talaga namang mali ang ating gagawing desisyon at hindi akma sa kanyang pamantayan. That's a different matter. Mas lalo tayong dapat matakot kasi katulad ng sinasabi ng unang pagbasa, ang lahat ng masama, ang lahat ng gumagawa ng masama ay hindi makakabahagi ng kaharian ng Diyos. That is very clear. Malinaw pa sa sikat ng araw. Pag tayo'y kamunduhan ng ginagawa at hindi makadiyos, hindi tayo kailanman makakabilang sa kaharian ng Diyos. At sa buhay natin, sa mundong ito, na napapaligiran at naimpluwensya ng kasamaan, mas lalong kailangan natin ang pasya at payo ng Panginoon araw-araw para tayo ay hindi mabulid sa masama katulad ng sinasabi ng unang pagbasa na siyang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ngayong umaga, mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan. Araw-araw ay bahagi ng buhay natin ang pagdidesisyon. Huwag nating iitsapuera ang Diyos. Kaganda na sa bawat ginagawa natin, una nating kinukonsulta ay ang Diyos. At hindi lang yan maganda, bahagi yan ng buhay natin bilang Kristiyano. Ang tawag ay Christian discernment. Magdasal muna tayo. Hingin natin ang kanyang confirmation. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag padadala sa emosyon. Dahil ang lahat ng emotional decision ay hindi magdadala sa atin sa katotohanan at hindi tayo kayang dalhin ng isang emotional decision upang malampasan
ang mga pagsubok na ating pagdadaanan along the way. Tatandaan natin na hinirang tayo ni Kristo bilang Kristiyano upang, sabi ng ating Bible verse, magbungang totoo bilang hindi lamang mabubuting tao, kundi mabubuting Kristiyano. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, ang malamig ka sa sanlibutan. Sa iyong kagandahan loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para may pagkain nagbibigay buhay. ng bawat puso, nakatingin mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ng bawat puso, Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa kagandahan loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak nito para magiinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain ng Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maiaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghain ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong paharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa mula sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ito
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami mapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niyang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway magindan ito ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng PEDYA, OB-GYN, ENT, Opta, Dental at Surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang ngayong araw lamang po. Ikaapat, Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak,
at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkaling at habang, isa buhay Panginoon.